Good morning, good afternoon, good evening mga katitas. Nandito na naman ako sa inyong mga harapan at nais ko na naman sabihin at ipakita sa inyo na malapit ko nang matapos ang aking cross stitch project na ito. It's enjoyable. Napakaganda ng hobby na ito. I consider it as my hobby and talaga namang maganda siya. Ayun, gustong-gusto ko nga na matapos na agad. Naku po, Diyos ko. Pero dito sa pagsasagawa talaga nito, minsan kung gusto mong tapusin yung isang portion, kailangan na putol-putulin kung ano yung sinabi doon, anong number, yun ang iyong ilalagay. Ganon talaga ang aking ginagawa. So, putol-putol kasi gagamit ka ng number 5. Mamaya, pag naubos mo na yung sa nakalagay doon, gagamit ka na naman ng ibang number ng thread. Like for example, number 4. Ayan, number 8. Itong yellow na ito na kasalukuyan kong ginagawa is number 8. Ayan siya, kaya red na red talaga siya. So, gusto kong tapusin itong lettering ng title nito na God. Ang totoo nito is God bless our home. Ito ang, excuse me, ito ang tinatapos ko ngayon. Kasi simulan ko lang nung isang araw, mabilis din lang naman. Kaya lang syempre, hindi naman ito ang lagi kong ginagawa. Kasi nga, pag free time lang naman, minsan sa gabi ginagawa ko na nga rin sa gabi. Mas marami akong time sa gabi, ganun ba? Pero syempre, kailangan pa rin nating matulog. O, diba? Letter O naman ngayon. So, mayroon yung mga puti-puti doon, parang puti iyan ang tingin. Pero hindi siya puti. Light pink siya, parang ganon. Kaya maganda rin naman pala yung effect niya. Akala ko, sabi ko, bakit ba tig-iisa lang ang mga ito? Pagka, tingnan mo sa kuwan na pala, maganda yung effect niya. O, diba? Yung mga puti-puti sa gilid-gilid. Meron pang berde o green dito sa ibaba. Yung tail nitong letter G. So, maganda rin naman. At yung effect niya, pag kinuha mo sa picture, ganda. Parang nangingislap siya. Yun ang effect, sorry. Nangingislap talaga siya. Itong mga light pink colors na iyan. Sabi ko, sana mas maganda yung mas marami sana yung ganun niya. Parang effect niya na ganoon, white-white. Pero okay na rin siya. Huwag nang baguhin, yun ang nasa design. Okay? Ayan. Sa likuran, ganoon ang niya. Parang ang dami ng mga kung doon sa ibaba. Sa under nitong kinu-cross stitch ko na ito. Ayan. Minsan, mahirap din na magkuan ba. Kasi syempre, isisingit mo na lang ba yung mga ganoon. So, pag hindi ka tumama doon sa hole niya, mahirapan ka talaga na mag-ano ng needle. Diba? Pero maganda naman talaga. Ayan. Naman talaga. Gumagamit ako ng ganyan para sa ganun mas mabilis kong mailagay yung strands ng thread. Diba? Tapos putol-putulin, ganun. Ibang ganda. Yan. Tapos ito, 3 lang. So, yung 6 na strands ng thread, hinati ko siya ng 2. So, 3 lang. 3 bawat ganyan. Ayan. Tusok-tusok. Tusok pa more. Tusok-tusok. Ayan. Hanggang sa matapos ito. Diba? Oh. Ang bilis din. Oo. Ayan. Malapit na. Pero minsan ang gaganon yung nagkakaano yung mga kanya strands. Minsan, akala mo ay pantay sila. Hindi na pala. So, titignan din yon para sa ganun hindi magkabuhol-buhol o kaya mayroon yung magiging loose, yung ganun ba. Mas maano kaysa sa iba. So, hindi rin maganda pagka ganoon. Diba? So, dapat pantay-pantay lang talaga siya. Ayan, malapit na.
Tapos na, tapos na, tapos na. Tapos na, tapos na. Isa na lang. Yes. Ayan. Di ba? Tapos na ang G, tapos na ang O. Ngayon naman, dito na sa D. Oh. Galing. Ayan. So, ganyan lang pala itong pag-cross stitch nito. Uy, sabi ko kung minsan ganyan. Wala, hindi ko na matapos-tapos bilis-bilisan ko kasi ano na lang yung oras. Konti na lang. Yung mga ganun ba. Pero enjoy lang. Enjoy, enjoy. Ayan. Hirap yun mailagay. Minsan mayroon mga ganoon talaga. Yan. Kakabuhol. Kaya kailangan na maging pantay. Ayusin. Pagka ganoon ang nangyari. Di ba? Ayan. Pasasaan ba't matatapos din natin yan? Layat mo ay maring
Ayan, malapit nang matapos yung letter D. Kunti na lamang. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Very good, very good, very good. Thank you, thank you, thank you. Natapos ko din. O, diba?